mga naiisip ng lalaki kapag hindi ka na naghahabol sa kanya? Yan. Well, bilang isang lalaki na rin, which is dati, naranasan ko rin ito, na yung babae is hindi na naghahabol sa akin. Okay? So ano ba yung mga nasa isipan namin once na yung babae is hindi na naghahabol? Okay? So ito ngayon isisiwalat ko sa inyo para mabigyan din kayo ng idea kung ano yung mga nasa isipan ng mga partner ninyong lalaki once na hindi nyo na sila hinahabol. Okay, so ito, huwag na nating papatagalin pa. Yung una sa lahat is, baka may iba ka na. Yes, number one talaga ito na papasok sa isipan ng lalaki. Na once na hindi ka na naghahabol sa kanya, ay yun at yun talaga yung ibibwelta niya sa'yo. Na nako, baka may iba ka na dyan ha, kaya ka matapang. Sino ba yung sinasandalan mo sa ngayon? Sino ba yung lalaki mo sa ngayon? Yes, that's why hindi ka na naghahabol kasi sigurado may lalaki ka na dyan. So isa po ito sa maririnig sa partner mo na lalaki once na hindi mo na hinahabol. Okay? Pero yung salita na ito mga utol is pakonsensya lamang na para mas lalo ka maghahabol sa kanya at saka para makonsensya ka rin. Once na hindi mo na siya hahabulin or kapag ikaw mismo is ayaw mo na rin sa kanya. So madedistract ka dahil sa pakonsensya effect niya ng ganitong salita. Okay, which is hinuhuli ka lang niya. So yun ha, and then ito. Yung pangalawa natin is magpaparamdam ka rin. Yes. Yung pangalawang papasok sa isipan din ng lalaki na halimbawa hindi ka na naghahabol, which is alam din ng partner mo na balang araw ay magpaparamdam ka rin. Lalong-lalo na kapag nakasanayan ninyo o nakasanayan niya na dati once na hindi ka naghahabol or hindi ka na nagpaparamdam and then pagkalipas ng ilang panahon is nagpaparamdam ka rin. Yes, naghahabol ka din. So masasanay at saka masasanay talaga yung partner mo na lalaki na kung hindi ka na maghahabol, yun at yun din yung papasok sa isipan niya. That's why mas lalo din siyang hindi magpaparamdam dahil alam na alam niya na ikaw mismo ay magpaparamdam din balang araw. So yun, isa po yun ha. And then ito, yung pangatlo natin is bibigay ka rin kapag sinuyo. Yes. Like for example, hindi ka na nga naghahabol sa kanya sa ngayon. Pero isa po ito sa papasok sa isipan ng lalaki. Na balang araw kapag susuyuin ka niya is alam niya na bibigay ka rin. That's why sa ngayon pa lang ay hahayaan ka muna niya. Yes, magpapaka-happy muna siya. Which is, nawawala na siya sa'yo ng takot. Lalong-lalo na kapag basang-basa ka na ng partner mo na lalaki. Nasa konting panunuyo niya lang, na alam niya mismo kung paano kanya utuin or bulahin para mapalambot ulit yung iyong puso or yung iyong damdamin. Yes, utol. So ganun po yun. That's why yung mga kalalakihan is mas lalo pang binabaliwala yung babae dahil alam na alam nila or alam na alam namin na ikaw mismo ay kung babalik kami or kung kailan kami babalik ay sigurado po yan na bibigay at saka bibigay ka rin. Sa konting pambobola lang namin. Sa konting pagmamakaawa lang ng lalaki na babe, patawarin mo na ako. Tapos na kami ng bago ko, ayoko na, gusto ko na magbago. So gusto ko na rin nga magsimula tayo sa panibago. Yun. Isa po yun sa mga salita na maririnig mo sa partner mo na lalaki once na siya ay bumalik. Pero ito ngayon mga utol, pagdating naman sa inyong mga kababaihan, iniwan ka, inatsupera ka, binaliwala ka, ipinagpalit ka, which is sign of disrespect po yun, na hindi ka nire-respeto ng lalaking ito. So okay lang ba sa'yo na binaba niya yung value mo and then babalikan ka na lang kung kailan niya gusto? Yes, if I were you utol, ibasura mo na once na bumalik yung partner mo na lalaki. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is, syempre hindi rin mawawala na papasok sa isipan naming mga lalaki kapag hindi ka na naghahabol or hindi ka na nagpaparamdam. Yung isa dito ay baka tuluyan ka nang mawala. Yes, that's why pinapayo po natin yung pag no contact or yung pag pull away. Kasi isa ito sa papasok din sa isipan ng partner mo na lalaki na kahit anong pagde-distract niya, kahit ano pa yung sabihin niya or pananakot, kahit sabihin niya man sa'yo na baka may iba ka na, which is pakonsensya, yung tipong hindi ka natitinag or hindi ka pa rin nagpaparamdam sa kanya, binabaliwala mo pa rin siya or hindi mo siya kinikibo.
So ito na ngayon, isa talaga sa papasok sa isipan ng mga kalalakihan ay baka tuluyan ka nang mawala or hindi ka na talaga magparamdam. Baka mas lalo ka nang lalayo or aayaw ka na talaga. So, ngayon, kung minamahal ka ng partner mo or let's say hindi ka naman niya minamahal pero ramdam niya na ikaw itong nagmamahal talaga sa kanya. Versus dito ngayon sa mga bago niya. So, once na maramdaman ito ng partner mo na baka wala na siyang mababalikan, ay mabibigyan mo talaga siya ng takot. Na uy, parang ako pa yung mawala na. Parang wala na pala akong mababalikan. Yes. Pero depende na rin ito sa kung ano yung motibo niya. That's why bumabalik pa siya sa'yo. Dahil yung iba dyan is bumabalik lang naman dahil maybe mapera ka, mapagbigay ka sa kanya, or lalong-lalo na sa pangangatawan mo. So yun po mga utol. That's why always pong mag-ingat. Hindi porket bumabalik, hindi porket takot na yung lalaki sa'yo na mawala ka, is yung iba dito ay hindi talaga sa pamamagitan o rason dahil sa love, kundi dahil lang sa napapakinabangan ka. That's why natatakot siya na mawala ka pero dahil sa ibang motibo. So isa po yun sa papasok talaga sa isipan naming mga kalalakihan once na hindi na kayo nagpaparamdam or kapag mas lalo ka nang hindi kumikibo or hindi na naghahabol. So ganun po yun. Hindi porket nabibigyan mo na siya ng takot is yes, babalik siya sa'yo kung tatanggapin mo. Yung pala ay gagamitin ka lang, hindi sa pagmamahal. So again mga utol, pakiramdaman nyo po ng maigi, lalong-lalo na sa actions na ginawa niya sa'yo, nung oras na siya ay lumayo, nung oras na hindi siya nagparamdam sa'yo, nung oras na niloko ka. Dahil yun po ang nagpapatunay kung totoong minamahal ka ng lalaking yan or hindi. Okay, sa pagpanumbalik kasi lahat naman pwedeng bumalik Pero yun na nga, sa anong motibo? Dahil yung iba nga talaga, hindi bumabalik dahil sa love, kundi dahil sa napapakinabangan ka kasi niya. Yes. So always think smart, utol. Be smart enough. Dahil yung mga kalalakihan kung minsan, ito talaga yung ginagamit, utak. Pero kayong mga kababaihan is puso. So ngayon, sino yung talo? Utak yung ginagamit ng lalaki and then puso yung sayo. Siyempre, matatalo ka talaga dito. Kasi hindi naman nag-iisip yung puso That's why yung tanging panglaban mo lang dyan, utol, walang iba kundi isipan din. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong yung video na ito. And then sa may mga katanungan, yes, just leave a comment lang dyan sa ilalim. And then sa kapag gusto ako makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is the K. And then usap-usap tayo doon. So yun lang po Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu. Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan.